never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Yan mga ka-riders, ito na po yung iniintay natin na keyless version po ng KPV 150 ng Skygo. Meron na rin po uli dito sa Archway San Pablo. Alamin po natin yung kanyang pagkakaiba dun po sa unang version. And then yung kanyang presyo siyempre at sa specs. And then kung alin pa ang nadagdag o nabago dito po sa KPV ng Skygo. Ang una ko pong napansin ay yung sa available na kulay niya. Dun po sa unang version, meron din po na glossy gray. And then matte blue po yung naunang labas dun po sa version 1. Then dito po sa keyless version, naging glossy blue na po siya. Mas bumagay naman kasi ito talaga yung trademark na kulay po ng Skygo. Okay, same dimension na rin po naman siya, pero parang mas naging premium po ang looks niya para sa akin, ano po. And then wala rin naman pong nabago dito sa kanyang rear view. Same lang din po ng fender o ng mudguard. Sana pinalaki na to o mas pinahaba para mas protected tayo sa dagdag ng putik. Lalo po ngayon, rainy season na nakakaawa po yung ating back rider, lalo sa long ride, maliligo po sigurado ng talsik kapag hindi ko malaki ang kanyang rear fender. And then syempre yung pinaka-importante sa lahat, ayan, keyless na siya. Pero ang nagustuhan ko rito, may manual key pa rin po siya dito, pipihitin lang natin. Ayan, dito sa knob. Ayan, meron siyang saksakan po ng susi. Unfortunately, wala po yung susi eh. Malaking bagay po talaga yung meron tayong stick key, lalo na pag nalobat po yung ating remote na control. Marami po kasing nagiging issue, lalo na dun sa mga China po na mga gantong di remote na walang susian. Kapag nalobat, ang hirap na po talaga mapa-start. O kaya naman pag nagka-problema yung mismong remote, ayaw mapihit, kaya nakaka-stress, hindi tayo talaga makakalis. At napaka-importante po talaga ng may susi pa rin. Okay, 2 years ago nang na-review na po natin itong unang labas ng KPV ng Skygo. Same lang din po siya ng mga special features ang nagustuhan ko po sa kanya. Marami po siyang safety features na ino-offer. Katulad po dito sa kanyang passing light. Ito sa button po sa left side. Napakalaking bagay po ng passing light, lalo na nagmamadali tayo o overtake o may kasalubong, kaya magbibigay warning o signal sa ating mga riders na mga kasalubong. And then syempre ito pa rin po yung kanyang high beam low beam sign, at ito hindi nawala yung kanyang hazard. Magkakasama na po dito yung sa left side yung kanyang mga safety features. Ayan, meron tayong hazard in case of emergency, and then turning signals, left and right turn, and then yung kanya naman pong horn dito po sa pinakailalim. And then dito sa kabila, meron po siyang idling stop. Maganda po ito pag naka-activate. Makakatipid po tayo ng gas consumption dahil magsha-shutdown po yung ating engine kapag hindi po natin ginagamit ang ating silinyador, lalo na nasa traffic tayo. Kusa na po siyang mamamatay. And then kapag i-start, pihit lang po sa throttle. Start na uli siya. And then nandito naman po yung switch ng kanyang DRL, headlight at saka switch off. And then kanyang electric starter push button. So makikita nyo naman po
talagang busog siya sa specifications niya. And then syempre fully digital na po ang kanyang instrument panel. Pasensya ng ka-riders sa wala lang pong battery available sa ngayon. Kaya hindi natin makikita yung kanyang fully digital na console. And then napapansin nyo ang angas din ng kanyang naked handlebar. Naka-matte black po ang kulay. And then very organized yung kanyang mga cable dito po sa harapan. And then dito naman sa kanyang mga lighting system, all LED po ang ginamit. Unang-una dito po sa kanyang turning signals, mapapansin nyo flexible po siya kahit madanggihan ng rider natin. Ayan, okay lang dahil sumasama po siya. LED na rin po ang kanyang mga turning signals. And then dito naman po sa headlight, nakabukod po yung kanyang park light. Ayan, sa pinakaitaas po. And then dito po sa gitna, yan po yung kanyang DRL. And then sa upper part, yung pong low beam. At sa baba naman po yung kanyang high beam. Anyway, bilib po ako sa headlight nitong KPV 150. Wala po siyang tinularan. Orig po na design ng Skygo. Okay, hindi lang po nakalagay yung kanyang windshield pero medyo mahaba po yun. At ang maganda po rito, adjustable po siya. Pwede natin itaas ng konti and then ibaba. Dito po sa kanyang plastic na bracket. Ayan, pipihitin lang natin itong kanyang adjuster. Okay na. And then ang angas din po ng kanyang taillight. Bali split type na po siya. Ayan, nahati siya sa dalawa. Mas maliwanag tignan. And dito po yung kanyang stoplight and taillights. Ito po ang stoplight niya, itong nasa loob. And then ito po ang kanyang taillight. Itong parang letter T dito sa kanyang likuran. And then siyempre nakabukod naman yung kanyang flexible din na full LED na turning signals. And then may extra pa rin po siyang ilaw para sa ating plate number. And then ito meron pa siyang kasamang reflector. And then tamang-tama lang po yung kanyang size ng gulong dito po sa rear. Meron pong sukat ito na 120 by 70 by 14. And then cordial tire po siya, tubeless na rin. Mas maganda sana kung pang off-road na gulong na ang ginamit para tetero talaga sa adventure bike na to. And then sa kanya naman pong alloy na mag wheels. Ayan, pure matte black po ang kulay. Wala nang sticker na nakalagay. Okay, pagdating naman po sa kanyang braking system, wala po siyang ABS or CBS. Pareho lang po silang nakadisc sa kanyang rear at front brake. Okay, dito po may makikita tayo sa loob na kaakalain mo po siya na ABS pero yun po yung kanyang speed sensor. Ayan, naka single disc po dito sa likuran na meron pong single piston caliper. Then ang lupit din po ng kanyang rear suspension na andito po banda sa right side. Nakatago po siya pero ang taba po ng kanyang shock. Ayan po, makikita natin yung kanyang monoshock na meron pong matabang coil spring na kulay red. And then naka stainless na rin yung kanyang suspension. And then ngayon ko lang napansin, napaka-bulky pala ng kanyang muffler. Ayan, makikita natin yung kanyang canister tube, ang taba, ang laki ng butas. Sigurado malagong po ang tunog nito. And fully protected po siya ng kanyang heat guard. Okay, parang metal siya pero plastic po ang ginamit na material dito sa kanyang heat guard. Hanggang dito po sa tip, ayan. Halos buong muffler po niya nakabalot po sa heat guard kaya hindi tayo mapapaso dito. Although walang heat guard yung kanyang elbow pero extended naman siya, di ba? Ang haba, hindi na tayo para mapadikit yan. Okay, ito po yung kanyang radiator. So, liquid cooled po ang cooling system ng KPV 150. And then syempre, fuel injected, 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, 150cc displacement. And then meron po siya maximum power na 12 horsepower at 8,500 RPM. Maximum torque of 11.5 Nm at 5,500 RPM. And then telescopic fork na front suspension. Okay, meron po siyang single disc na meron pong dual piston caliper. Dito po sa front. And then dito po sa kanyang front tire, meron naman pong sukat na 100 by 80 by 14. Mas premium po talaga ang looks ng isang motorsiklo kapag wala na siyang decals. Tulad po dito sa KPV, combine lang po siya ng black at gray na kulay. Okay, dito po yung pinaka-importanting specs lang niya naka-display. Ayan, LGC FI fuel injection po ang kanyang fuel supply system. And then dito, simple yung kanyang brand name na Skygo, malinis, basang-basa siya, di ba? And then dito yung kanyang model name po sa likuran. Sa baba po ng kanyang upuan, ayan, KPV 150, SG 150T. Okay, wala naman pong nabago pagdating sa kanyang upuan. Same lang din po dun sa naunang labas ng KPV.
Kaya lang yung under seat storage ito, kung di ako nagkakamali, miski half face helmet po, hindi ho siya kasya. So kung talagang gusto natin malaking storage, maglagay na lang po tayo ng top box at mas babagay naman po sa adventure bike na to. And then marami rin naman nabibiling seat cover sa online, mas babagay po siguro dito yung camelback type na ang yari. Nga pala mga ka-riders, meron pong 1 liter na engine oil capacity ang KPB 150. And then 100 ml naman po sa kanyang gear oil capacity. And then nasa 145 kilos po sa kanyang curb weight. And then 180 mm naman po sa kanyang ground clearance. So obvious naman dahil ito po ay adventure bike. So kailangan mo talaga mataas ang ground clearance. Pero mababa naman po ang kanyang seat height, nasa 765 mm. Kaya magiging komportable pa rin po tayo. Nga pala mga ka-riders, wala na pong kickstart ang KPB 150. Pero meron naman pong kill switch yung kanyang side stand. Ayan, kita natin yung kanyang sensor. Ito. Kaya automatic magsha-shutdown po ang ating motor kapag ito po ang binaba natin. And then no problem po sa kanyang center stand. Stable naman ang pagkaka-stand niya. Dahil matataba po yung kanyang bakal at medyo buka na rin siya. Nga pala meron pong 11 liters na fuel tank capacity itong KPB 150. And then sa kanya naman pong fuel consumption naglalaro po sa 42 to 44 kilometers per 1 liter. And then top speed nasa 105 kilometers per hour. And then pagdating po sa design ng kanyang fairings, unique talaga, wala akong katulad. Lalong-lalo na dito sa kanyang foot peg, ayan. Hindi mo siya mapagkakamalang foot peg kasi husay, di ba? Kakulay. Then maganda, may rubber naman sa loob. At hindi siya nakausli kapag tinataas natin. And then ito, hindi ka mabobori dito sa likurang bahagi niya kasi dito very futuristic yung design ng kanya naman pong fairings dito. Merong kahalo na matte black finish dito na naka-carbon. And then may extension naman yung kanyang floorboard. Pero mamaya susukatin natin kung okay lang ba yung kanyang haba. Okay, yan, sinide stand po natin itong kulay gray. No problem naman siya sa pagkaka-side stand. Ito medyo tuwid po yung kanyang side stand pero yung kanyang body maganda po yung pagkakatagi nito. Hindi siya basta-basta mabubuwal. Ang komportable po ang kanyang riding position. Napansin ko yung kanyang handlebar parang medyo naka-forward na dito sa atin. Kaya kahit siguro maiksi ang ating mga braso, abot na abot natin to. Kasi sa akin, ayan, tayo po ay 5'8". Medyo mahaba rin naman po ang ating kamay. Pero tamang-tama lang po dito. Medyo malapit siya, di ba? Kahit 180 po ang kanyang ground clearance, pero dahil 765 lang po ang kanyang seat height, komportable po tayo, hindi tayo nakatiyad. Tayo po ay 5'8", kaya tamang-tama lang. Forward tayo ng konti. Okay, unahin natin sa kanyang floorboard. Hindi naka-extend. Sakto lang sa kanyang floorboard. And then kung i-extend natin, aatras tayo. Total mahaba naman po yung kanyang upuan para maiunat po natin yung ating paa. Ayan, may uunat naman kaya lang medyo nakalabas yung ating dulo ng paa dito sa harapan. Kaya medyo delikado po, baka masabitan. Pero siguro, pwede naman sa loob. Atras pa tayo. Almost doon na tayo mapapapwesto sa kanyang back rider seat. Kung gusto natin mag-extend po ng paa. Pero siguro doon ho sa mga hindi kahaba ng mga binti at hita, tamang-tama lang to. And then, sa turning radius, yan, eksakto po sa ating hita dahil meron po siyang bar end. Medyo mahaba rin po yung kanyang manibela. And then dito sa kabila, sa right, ayan, eksaktuhan lang din po. Then testingin natin yung kanyang rear brake. O kaya maganda po ang kapit ng kanyang disc sa likod. Kahit medyo madulas po yung ating sahig, kapit na kapit po siya, half press lang. And then sa kanya naman pong front brake, ayan, medyo malalim naman pero responsive din po. Siguro maganda to, lagyan natin ng rubber kasi medyo matigas po yung kanyang brake lever pero alloy naman po yan. Pero para lang komportable tayo, mas maganda meron siyang rubber. Kahit dito po sa handlebar, yung sa mga medyo natitigasan, pwede po natin itong lagyan ng mga nabibiling rubber aftermarket. Yung mga sinusuot dito, mura lang po yon. And then test natin yung kanyang rear suspension. Okay, hindi ho siya ganun kalambot pero average lang din naman.
And then isa pa po sa nagustuhan ko dito po sa KPB 150 ay yung kanyang dalawang pocket dahil meron po siyang cover. Okay, unahin natin dito sa right side. Although wala siyang lock, ano po ha, sana malagyan ng lock para safe. Maganda po dito, dalawa po yung kanyang charging port. Una, dito po sa isang socket, 12 volts po siya. So, pwede po ito parang lighter, di ba? And then dito, hindi na natin kailangan bumili ng converter ng pang-charge. Nandito po yung kanyang USB charging port. Ayan, solo po siya dito. And then ito may pwesto naman yung ating cellphone. Medyo maliit lang pero testingin natin na pahiga lang po ang lagay ng cellphone. Kaya lang medyo mahaba ito eh. Siguro yung maliliit lang kasi sa bagay may isasara naman po. Ayan, isasara naman pala kahit mahabang cellphone. Okay lang din. Ayan, habang nagcha-charge. Hindi siya mababasa o mahuhulog. And then dito naman po sa kabila, check natin. Ay, ito malaki po siya at malalim. Yan, pwede po dito yung mga malalaking mineral water. Tama po dyan. Sa ilang mga gamit natin, mga documents, iro-roll nyo lang yung papel. Sakto na dyan. Then yung cellphone, siyempre maluwag yan. Kahit siguro mga 5 cellphone pa, sakto dyan. And then same lang din po ng grab bar dun sa unang version. Dito may pagka-chrome po yung kanyang kulay. And then komportable naman siya hawakan. Pero mas maganda meron rubber para hindi masakit sa kamay pag matagal na paghawak. Okay, muli po nandito si Sir Jim Batallones, ang OIC po dito sa Archway San Pablo. I-update po niya tayo sa latest na presyo po nitong 2024 Skygo KPB 150 na keyless version. Okay sir, magkano na po sa ngayon? Yan, good morning po. Ito po ay nagkakahalaga ng 118,000. Okay. Ito po ay keyless version po ni KPB 150. Okay sir, magkano po ang price difference dun sa unang version dun po sa D'Souza? The price difference is almost 8,000 kasi yung old po natin na KPB, yung D'Souza, nagkakahalaga po siya ng 109,800. Okay na, 8,000 na po sir. Okay, gagaya nga po nito, may keyless. And then nagandahan dito, siyempre meron siyang manual key yan. Sticky, dyan natin susunod sa kanyang knob. Kaya no problem tayo sa pag-start ng ating KPB dahil wala na nga po siyang kickstart. Dapat po talaga marami siyang option pagdating sa starting system niya. Okay, sige sir, no down payment din po ba? Yan. Actually po, ito pong mga unit po namin sa Skygo dito po sa Archway ay naka-promo po. Yan po lahat ay no down payment. Kaya pwede nyo na pong ma-avail yan. Yes, samantalahin po mga riders. Pasya lang po dito sa Archway San Pablo. Okay, sige sir, sa 3 years. Ayan. Yung monthly amortization po nito for 36 months is 5,851 and for the 2 years po ay 7,546. And for the 1 year po ay 12,370. Sa mga bago pa lang nakakapanood at mga bago pa lang din kukuha ng motor, you are employed. Ang atin pong requirements, siyempre unang-una yung ating proof of income, proof of billing. Yung proof of income po natin, yung payslip po natin. Ito, valid IDs, at saka po yung sketch kung taga-saan po kayo. At yun po, huwag niyo po makakalimutan, syempre, kailangan po natin ng co-maker. Okay, co-maker. Sa co-maker, sir, anong mga requirements naman sa co-maker? Kung ano po yung nabang... Okay, same lang din. Okay. Okay, sige sir, maraming salamat po sa update dito po sa KPB 150 ng Skygo ngayong 2024. Okay, good morning sir. Thank you. Salamat! Okay.